Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Jesus is at the door. Maiksi lang ang buhay, lalo na kung wala kang kinikilalang Diyos sa buhay mo. Wake up people. Marahil ngayon ay marami kang question. Lahat naman tayo ay nagkakaroon ng maraming katanungan sa mga nangyayari sa panahon na ito na dinaranas natin ngayon. Okay? Kasi dun sa mga taong wala pang alam sa scripture, sa word of God, sa mga salita ng Diyos, dapat kasi nagbibigay tayo ng oras na makilala natin ang Diyos, magbigay tayo ng oras sa Kanya, magbasa tayo ng salita ng Diyos. Yun ay ang Bible. Mag-download kayo ng King James Authorized Bible na apps, okay? Para mabigyan kayo ng guidance at malinawan ng inyong pag-iisip. Ako naman din ay hindi pa naman lahat alam ang nakasulat sa Bible. So, every day, it should be need to read each or even at least once in a day, diba? Para at least hindi tayo napag-iiwanan ng mga kung ano ng mga pangyayari or yung mga payo at saka mga bili ng Diyos sa atin. Para na rin sa ating kaligtasan yun, para na rin sa Kanya yun. At ang buhay nating ito ay para i-offer natin sa Kanya. Huwag natin i-offer ang buhay natin sa walang kabuluhan at sa mali. Okay? So, ito na nga ang nangyari sa mga taong biglaang nawawala or minsan hindi natin inaakala na sila ay biglang nawawala. So ngayon na napapanood mo itong video na to, ito ay simula na dapat mong malaman at dapat na ikaw ay malinawagan sa iyong buhay at dapat magkaroon ka ng Diyos sa buhay mo at makasama mo siya para maging maayos ang pamumuhay, para alam mo kung ito ba ay nararapat sa Diyos o hindi. Meron sa Bible verse, basahin natin ang Matthew chapter 16, 24 to 28. Okay, basahin po natin yan. Nang magkagayoy, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, kung ang sinumang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kaniyang sarili at pasanin ang kaniyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sinumang pag-ibig iligtas ang kaniyang buhay ay mawawalan nito. At ang sinumang mawawalan ng kaniyang buhay dahil sa akin ay makakasumpong niyaon. Sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan at mawawalan siya ng kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas sa kaniyang buhay? Sapagkat ang anak ng tao ay pariritong nasa kaluwalhatian ng kanyang ama, nakasama
ang kanyang mga anghel, at kung magkagayoy, bibigyan ng bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nangatayo rito na hindi matitikman sa anumang paraan ang kamatayan, hanggang sa kanilang makita ang anak ng tao na pumaparito sa kanyang kaharian. At basahin din natin yung Matthew 16:21 to 23. Okay? Mula ng panahong yaoy, nagpasimulang ipinakilala ni Jesus o Jesus sa kanyang mga alagad na kinakailangan siya'y pumaroon sa Jerusalem o Jerusalem at magbata ng maraming bagay sa matatanda at sa mga pangulong saserdote at sa mga eskriba, at siya'y patayin at muling ibangon sa ikatlong araw. At isinama siya ni Pedro at nagpasimula siya'y pinagwikaan na nagsasabi, Panginoon, malayo ito sa iyo. Kailanman ay hindi mangyayari ito sa iyo. Datapwat lumingon siya at sinabi kay Pedro, Lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Ikaw ay tisod sa akin, sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao. So, Tagalog naman po yung mga binasa nating Bible verse. Sana naintindihan po natin na maigi yun. Kasi, sinasabi doon sa Matthew 16:24 to 28 nga na aanhin mo, di ba, yung pagiging kasikatan or sa buhay mo kung mawawala naman ang buhay mo, 'di ba? Kumbaga hindi ka maliligtas kung wala kang kinikilalang Diyos, 'di ba? And sa Matthew 16:21 to 23, yun nga sinabi ng Panginoong Jesus na alam niya na, 'di ba? Alam niya na yung mga mangyayari. So, sinabi niya sa kanya mga disipulo, sa kanya mga apostol, yun nga na mahihirapan siya, mamamatay siya. Then, sinabi ni Peter sa kanya na hindi daw mangyayari sa kanya yun kasi may fulfilling. Okay? So, may pinufulfill si Jesus. Kaya siya pumarito sa mundo ay para i-fulfill yung mga dapat mangyari. So, sinabihan ni Jesus na kasi parang maano siya kasi holy kasi si Jesus. Hindi nagkakasala ang Panginoong Hesukristo. So, nagkatawang tao lang siya para, 'di ba, napaka-humble ng ating Panginoon na nagkatawang tao siya para ibilin sa atin yung mga words niya, yung mga salita niya, kasi nandun yung kaligtasan sa kanya. Okay? Pag hindi natin siya nakilala at ang kanyang mga salita, paano po tayo maliligtas? Di pa po ba? At sinabi nga niya, kung gusto mong maging isang tagasunod niya, ay tularan natin siya na bitbitin or buhatin din natin ang mga pagsubok. Kumbaga, sa nangyari kay Jesus,
binitbit niya yung krus, 'di ba? So mahirap talaga yung mga naghirap talaga siya. So kung gusto mo maging tagasunod ng Panginoong Hesukristo, kailangan mo ring maghirap at i-deny ang iyong sarili. At kasi ang bilin din naman niya ay siya ay kasama natin hanggang sa huli, at kung sino man ang makakatagal or tawag nito yung relationship mo sa Panginoon hanggang sa huli, kung sino man ang makakayanan na paghawakan ang relasyon sa Panginoon hanggang sa huli, ay siyang maliligtas. Okay? May Bible verse din po yan na kung sino man ang makakapag hawak ng iyong kaligtasan hanggang sa huli, ay siyang maliligtas. Kumbaga, panghawakan mo yung bagay na naibigay sa iyo ng Diyos na kabutihan, na panghawakan mo yun hanggang sa huli para ikaw ay maligtas. Okay? Punta naman tayo dito kay, sino ba unahin natin? O sige, si ano na lang, itong famous vlogger na si Lloyd Cadena. So isa sa may papayo ko rin na, or galing din na sa salita ng Diyos, kasi ang ating Panginoon, siya ay nagbibigay ng mga mabubuti, hindi ng ikasasama natin, kasi hindi naman magbibigay ang Diyos ng kasamaan dahil siya ay mabuti. Dapat tayo ay maging mabuti rin. Okay? So nagbigay siya ng mga bilin sa kanyang Biblia, na kung paano tayo kumain or kung ano yung dapat nating kainin at hindi dapat kainin. Kasi sa totoo lang po, sinabi doon ng Diyos na mag-fasting. Alam niyo po ba yung fasting? Diba? Wag po tayong masyadong kumain ng kumain. Kumbaga, mas maigi kung less ang ating kinakain, huwag masyadong kumain ng marami, at mas maigi magbasa ng Bible at ng salita ng Diyos. Yun ang magbibigay ng guide sa atin para lalong humaba ang buhay natin at makamit natin ang tagumpay sa langit sa ating Panginoon. Okay? So, yun po yung bilin niya na mag-fasting. Sa totoo lang, ang mga karne talaga, lalo na yung baboy, ay nakakadulot po talaga yan ng sanhi, ng sakit, na maraming, kung puro baboy po ang kinakain natin at hindi po tayo naggugulay or umiinom ng mga 100% juice, magiging masama po talaga ang kalagayan ng ating kalusugan. So, at kailangan din natin mag-exercise, at saka huwag tayo masyadong magtuon sa ating internet, at huwag tayo masyadong, kumbaga, huwag natin ibuhos ang lahat dito sa world ng internet na to. Kasi minsan dito tayo nakakapagdulot ng masamang kalusugan, at 'di ba, nakakapagpuyat, hindi nagiging maganda ang tulog, hindi nagiging maganda ang pagkain. Kaya minsan nga hindi tayo nakakapag-exercise, tumataba tayo,
dahil sa kakatutok natin sa internet. Paminsan-minsan, tumayo tayo, mag-exercise tayo, igalaw natin ang katawan natin. Okay? At sa tuwing umaga, mas nanaisin ng Diyos na ikaw ay matulog ng maaga at gumising ng umaga. Yun ang mas better. Tapos, magpaaraw ka. Kausapin mo ang Diyos. Kung hindi ka busy sa umaga, kung wala kang trabaho sa oras na yun, di ba? Dapat ganun ang ginagawa ko paggising ko sa umaga, kinakausap ko ang langit kasi nandiyan ang Panginoon natin. And sa pagkain naman po, huwag tayo puro tawag nito yung mga junk food or mga fast food. Kung pwede mas maigi, kumain tayo ng mga gulay. Yun ang sabi ng Panginoon natin, kumain tayo ng masustansyang mga gulay. Kung ano yung mga nakikita natin na nilikha niya, na mga prutas, na mga gulay, yung mga fresh, yun ang kainin natin. Mas maigi kung ikaw yung magluluto sa mismong bahay mo, kasi alam mo yung kung ano ilalagay mo. Kasi ako, may edad na rin ako, tumatanda na rin ako, so hindi na ako ganun na kung ano, pag nagluluto ako, hindi yung kung anong mga sahog nilalagay ko. Asin lang, okay na. So, kasi yung asin is gawa naman talaga yun from the dagat, diba? So, yun lang, pwede na yun. Kasi, hindi mo na kailangan lagyan ng kung ano ng mga sahog kung hindi naman kailangan, para at least kahit paano ay medyo healthy or healthy naman ang ating pagkain. Then, halimbawa, kung gusto mong gumawa ng sarili mong version ng pagkain na pizza or ng hamburger, pwede kang gumawa ng sarili mong version na healthy, like pizza, fish with vegetable. Diba? At least healthy yun. Pizza, fish. Tapos konti lang yung sahog, hindi yung marami. Diba? Or yung hamburger na hamburger fish with cheese and vegetable, pwede rin yun. Diba? Mga healthy. Kasi minsan, hindi natin alam kung ano yung mga nilalagay nila sa pagkain. Dahil nga, masarap. Hindi mo alam kung may chemical ba. Diba? Hindi natin alam. Kasi hindi natin nakikita kung ano nilalagay nila sa mga pagkain. Mas better kung meron kang time na pwedeng ikaw ay magluto ng sarili mong version ng pagkain, which is yung healthy food. Okay? Then, it's better din na ang inumin natin ay palaging tubig everyday. Huwag tayo purong mag-coke, yung mga soda or energy drink, kasi hindi maganda talaga sa katawan yun. Ako, kung hindi naman ako nagko-coke, hindi ako kung ano-ano mga soda, puro lang ako tubig, diba? At least kung ako man ay hindi talagang perfect, at least kahit paano ay naishishare ko sa inyo yung bagay na mahalaga at importante para sa inyo na rin yun, para sa kalusugan nyo rin yun. So, yung kay Lloyd, kasi tumaba siya, diba? Sobra yung pagkataba niya, kasi noon ang payat niya, diba? Tsaka slim talaga siya. Pag nakita mo yung pinaka-old video niya, na payat talaga siya. Syempre, then, siguro sa kakababad sa internet, kakaupo lang, hindi masyadong nag-exercise, and puro kain, di ba? Mahirap yun. Talagang magkakaroon ka ng sakit sa ganun sitwasyon na kung hindi ka nag-exercise, tas kung puro masasarap yung mga kinakain mo,
hindi mo tinitingnan yung pagda-diet mo, ay mahirap talaga. Magkakaroon po talaga ng karamdaman. Kaya sabi ng Diyos, ang katawan natin ay dapat natin alagaan para sa Kanya. Kasi ang katawan natin ay hindi ito sa atin talaga, kundi dito nananahan ang ating Panginoong Diyos sa katawan natin. So dapat natin alagaan ang ating sarili para sa Kanya. Alagaan natin ang katawan natin para sa Panginoong Diyos. Okay? Para masabi niya na, ang anak ko ay alam niya ang aking salita at sinasamba niya ako, sinusunod niya ako. Di ba nakaka-proud yun? Di ba pag halimbawa sa magulang, sabi ng magulang, ay ang anak ko napakabuti, napakabait, masunurin na bata. Di ba? So parang ganun din ang ating Panginoon Diyos. Dahil tayo ay anak ng Diyos, dapat din na maging proud sa atin ng Panginoon Diyos. Diba? Mas masarap sa feeling yon na proud sa'yo ang Panginoon. Parang ganun din po yun sa magulang. Proud sila sa'yo. Sa kung ano yung mga na-achieve mo sa buhay. Diba? So, ganun din sa ating amang nasa langit na kailangan ma-achieve niya rin na maging mabuting tao at sundin ang kalooban ng Diyos sa mga payo ng Diyos. Para nang sa ganon, pag kaharap natin ng Diyos ay hindi niya tayo husgahan sa mga mali nating nagawa. Okay? At para tayo ay maligtas at para tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos sa langit. Meron pang sinabi ang Panginoong Diyos na kung paano ba, may nagtanong sa kanya kung paano ba makakapasok sa kaharian ng Diyos sa langit. So, basahin natin ulit, magbasa tayo ulit ng Bible verse tungkol dyan. Okay. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay ipanganak na muli, ay hindi siya makakita ng kaharian ng Diyos. At muling sinasabi ko sa inyo, magaan pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom, kaysa isang taong mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. So, tinanong nga ng isang tao na ito kung paano nga makakapasok sa kaharian ng Diyos. Diba? Sinagot ni Jesus, kailangan mong maging parang pinanganak muli. Okay? Gusto ng Panginoon Diyos na ikaw ay maging malinis muli sa kanyang paningin. Kumbaga, i-wash away mo yung mga kasalanan mo, yung mga kamalian mo sa buhay, at ayusin mo para sa Kanya, para ikaw ay makapasok sa kaharian ng Diyos sa langit. Yun ang bili ng Panginoon Diyos. Yun yung nasa salita niya, diba? Sa mga hindi nagbabasa ng scripture, ng Bible, so dapat ma-enlighten kayo, magkaroon kayo ng kaliwanagan sa inyong pag-iisip na kailangan mo daw parang ipinanganak kang muli. Okay? Sinabi niya doon na dapat parang maging isa kang bata muli, kasi hindi lahat ng mga namamatay ay nasa heaven. Kasi may, kumbaga sa trabaho, 'di ba? Pag nag-a-apply tayo, may mga requirements yan, 'di ba? Kung paano ka makakapasok, kung paano ka magiging empleyado, parang gano'n sa trabaho nila, 'di ba? Ganon din sa langit. So may requirements din si God kung paano makapasok sa kaharian ng Diyos sa langit.
So, yun nga po yung sinabi niya. At meron pa sa isang verse. Sinabi niya sa isang verse na kung ikaw ay mayaman, dapat ibahagi mo ang iyong yaman sa mga mahihirap para ikaw ay makapasok sa kaharian ng Diyos sa langit. So, yung mayaman na yun ay parang umalis na lang, parang siya kasi mayaman, 'di ba? Parang ayaw niyang ibigay yung kayamanan niya sa tao. So, sabi ng Diyos, maigi pa ang mga camel, yung mga kamelyo na makakapasok sa butas ng karayom, 'di ba? Kaysa sa mga mayayaman na makakapasok pa sila sa kaharian ng Diyos. Kaya yun ang payo ng ating Panginoon. Yung yaman mo, ibahagi mo sa mahihirap. Okay. Tsaka kung magbabahagi ka talaga, wag mo nang tawag nito, may sinabi rin ng Panginoon dyan. Magbasa rin tayo kung meron, Bible verse. Sinabi rin ng Panginoon nga na wag mo masyadong pinapakita or wag mong parang sa sinagoga na inilalantad mo yung mga bagay-bagay. Pero hindi ka naman pala righteous. May ganon, 'di ba? Minsan tumutulong ka pero hindi ka naman righteous. Alam niyo po ba 'yon? Yung bang hindi sapat na tumulong ka lang pero hindi mo sinusunod ang Diyos, 'di ba? Kailangan kasi dapat sana kahit paano ay ma-perfect or maisaayos natin yung buhay natin sa ating dakilang Diyos dahil siya lang at hindi natin alam ang buhay natin. Okay? And hindi naman sa magja-judge tayo ng tao, pero dapat lang natin sabihin kung ano yung mga words ni Jesus or ni God. Okay? And sa huli, siya naman na magde-decide at magja-judge sa atin kung ano yung ihahatol ng Panginoon sa atin sa mga ginawa natin dito sa lupa. Okay, ano ba yung binasa natin kanina na Bible verse? Yun nga, saan ba yun? So, yung kung may mga katanungan kayo, na bakit nangyayari ang mga ito, bakit biglaan nang nawala si Lloyd, ganyan, bakit may mga pandemic. Kasi po, may mga taong kulang sa kaalaman sa scripture, sa Bible. Kung alam lang po natin yung mga payo ng Diyos, malalaman natin at mawawatch natin yung mga ginagawa natin sa buhay. Kumbaga, nasa sa isip natin na kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Kasi minsan, marami pa rin tayong katanungan kahit nagbabasa tayo ng Bible. Itaas lang natin sa Panginoon. Sa Kanya lang tayo magtanong. Or kung nahirapan natin hanapin yung mga katanungan na yun, magbasa tayo ng Bible. Kasi sa kapal ng Bible na yan, marami tayong makukuhang kaalaman doon. Kung yun ay taos puso natin babasahin. Okay? Taos puso natin basahin ng Biblia at doon ang kasagutan. Isa pa meron akong i-take over sa inyo na isang YouTube account na kay Ian Akda. Ian Akda. Siya ay magaling, siya ay pastor at mapagkakatiwala ng kanyang mga posts kasi siya ay tagasunod ng Diyos and believers in Christ din siya. So, okay po yung channel na yun. 160 plus K siguro ang kanyang followers and subscribers in just wala pang 1 year.
bilis. Nung nag-subscribe ako sa kanya is mga ano lang yun 40k. Bilis, 'di ba? Kasi may mga pangyayari ngayon na hindi natin nalalaman, lahat ay mabilis. Okay po, lahat ng araw, oras ay mabilis. Lalo na kung malapit nang dumating ang Panginoon Diyos. Lahat ng oras, araw ay talagang mabilis. Lalo na ngayon na technology na tayo, lahat ng oras, araw ay mabilis. Kaya mabilis lang talaga ang buhay. Lalo na kung hindi ka nagbabasa ng Bible, mabilis lang ang araw at buhay. Kailangan po natin na mabasa ang mga salita ng Diyos at makinig sa mga aral ng Diyos. Makinig sa mga preacher, makinig sa mga Tagalog or English na mga preacher. Ako kasi, syempre, nabiyayaan tayo ng Panginoon natin ng kanyang knowledge and Holy Spirit nung una. So, ginaid niya ako sa tama at doon sa mga taong nagsasabi ng totoo at nagpapahayag ng katotohanan. Okay? Datapwat, pwede naman tayo manood ng iba pang mga ministry or makisalamuha sa ibang ministry. Pwede tayo makipag-usap sa ibang tao, sa ibang relihiyon. Pero, syempre, dapat nandun pa rin yung tiwala natin sa Bible. Doon lang tayo mag-maintain. Sa Bible, doon lang. So, kay Eman naman, Eman Nimedes, so bata pa siya, no, namatay. Katulad ni Lloyd, sila ay 25, 26, ganun. Ilang taon na ba si Eman, di ba? Wala pang mga 30, mga namamatay na. Di ba? Lalo sa panahon natin ngayon, kung ikaw ay nanonood sa video na ito, lalo sa panahon natin ngayon, madali na talaga. Lalo na sa mga internet. Kasi nagbababad ka Noon kasi mga kabataan noon, sa labas, naglalaro, naaarawan, napapawisan. Wala pang internet noon, di ba? Ngayon, ang mga bata nasa loob lang ng bahay, pati nga schooling ngayon dahil sa pandemic, di ba? Dahil sa pandemic, kailangan ng may tablets or cellphone ka or computer ka. So, paano ng next generation na ito? Paano natin sila matutulungan at maliligtas? Na ang kaligtasan natin ay nasa Panginoong Jesus, na kay Jesus lang ang daan para ikaw ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Yan ang kanyang bilin. Hindi lahat ng namatay ngayon or mga namayapa noong unang panahon or ngayon ay nasa langit lahat. Hindi lahat. Hindi po lahat. Hindi lahat nabibiyayaan na makapasok sa kaharian ng Diyos. Kung ikaw ay pagpapalain, pwede kang pumunta sa kaharian ng Diyos. Diba may mga near-death experience ang ibang tao na nakakaranas ng langit at impyerno? Diba? Samot-sari kasi ang mga pagsubok sa mundong ito. Dapat lang natin maintindihan talaga ang katotohanan ng mga salita ng ating Panginoong Jesus at ng Diyos amang nasa langit. Okay? So, bata pa siya namatay sa leukemia dahil din sa pagbababad yan, siguro, sa computer. Kasi nga mga bata noong kapanahonan ay wala pang computer. So, hindi ganun kaaga namamatay. Lahat ng mga tao noon ay malulusog, masisigla. Okay? Walang mga leukemia. Namumuhay ng mahigit 100 years old. Diba yung mga kapanahonan pa, ang pinakamatagal na propeta ay may 600 years old.
Yun yung nabigyan pa ng panahon ng Diyos na umabot ng ganong edad. Pero nung nakay Noah na, sinabi ng Panginoon, kay Noah ba o Moises, sinabi ng Panginoon na ang tao ay tatagal lamang ng 120 years old. So, wala nang aabot ng mga 600, 300 years old, wala na. Hanggang 120. Yun lang ang sabi ng Diyos. Pero may iba, umabot pa ng 140, meron, di ba? So, hindi talaga natin alam ang takbo ng isip ng ating Diyos dahil siya lang ang nakakaalam ng lahat. Okay? So, kung may mga katanungan ka na sinabi ng Panginoon na 120, yun lang ang sabi ng Panginoon. Ba't may umabot na 140? Pero wala na 160, wala na. Hanggang dun lang yun. Okay? Wala na umabot ng 200 years old. Kung meron man, di bigay ng Diyos yun. Diba? Kung may katanungan tayo sa ganun, ay baka siguro bigay ng Diyos. Diba? Or ang Diyos na ang bahala. Siyang gumagawa. Siyang nagbibigay. Diba? So, lahat ng kung ano mga katanungan natin, tumingin lang tayo sa langit, magdasal. Ayan lang siya. Panginoon, bakit lahat po ito ay nangyayari? Diba? Lalo na sa hindi pa talagang fully na sumusuko sa Diyos. Magdasal tayo kung gusto mong magbagong buhay at kung gusto mo nang sundin ng Panginoon Diyos at gusto mong sa Kanya na lang ang buhay natin, ialay natin ang buhay natin sa Kanya at mamuhay tayo ng naaayon sa Kanya at malalaman natin ang lahat at magkakaroon ka ng kaliwanag. So, okay, mahaba na itong topic ko. And pagdarasal natin ang lahat ng tao na nanonood ng video na ito na magkaroon ng kaliwanagan sa kanilang pag-iisip, Panginoon. At nawa marami po tayong maligtas ng mga tao. Simula ngayon, nawa sila ay maging tagasunod na ng Panginoon at isuko nilang buhay nila sa Diyos at sundin ang inyong mga salita. Panalangin ko sa lahat ng nanonood. Ito ay para sa inyo mula sa ating Panginoon Diyos. God bless you and thank you for watching. So, yun po ang aral natin. At magpasalamat tayo sa Panginoon sa araw-araw. Okay? Magpasalamat tayo sa Diyos sa buhay. Dahil lahat ito ay lilipas. Lahat tayo ay mamamatay. Lahat itong mundong ito ay mawawala. Magkakaroon ng bagong langit at bagong langit at bagong mundo na promise ni God sa atin. Kung hindi nyo po nalalaman, meron po siyang promise. Doon po sa bagong mundo at bagong langit. So, ang makakapasok lang doon ay yung mga tagasunod ni Kristo. Okay po? Pagpalain nawa kayong lahat. Pagpalain tayong lahat. Nawa ay makapunta tayong lahat at makapiling natin ng Diyos. At sa Judgment Day, sa araw ng paghuhukom, nawa maging righteous tayo sa araw ng paghuhukom. Kasi sa araw ng paghuhukom, kung hindi ka nagrepent sa iyong kasalanan, kung hindi ka nagsisi, ay hindi po tayo makakapunta sa langit. Kasi sabi ng Diyos, kailangan mong ipanganak muli, magsisi sa iyong mga kasalanan at sundin ng Panginoon para ikaw ay makapiling ng Diyos at makapasok sa karya ng Diyos sa langit. God bless you all. God bless us all. God bless. Lagi po tayo magdadasal. Ito lamang po ang aking message ngayon, ang aking preaching ngayon.
sa inyong lahat. God bless Philippines. God bless all in every nations kung saan man kayo naroon. Thank you, God. Thank you, Jesus. In your name. Thank you, Lord. Thank you.